magandang gabi po sa inyong lahat for our second reading of the day. Tingnan po natin kung ano naman po ang makikita natin sa second reading of the day today. Yan. Yan, tingnan lang po natin kung ano po ang makikita natin sa second reading of the day. Babalasahin ko lang po para makita nyo po, no? Pasensya na po kayo, ginabi na po ako sa sobrang dami po ng aming inasikaso. Pili po tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Ito naman din po, palasahin ko lang po saglit. Ayan. At pili na po tayo ng 10. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay. Huwag niyo po itong i-skip. Dito po tayo kumukuha ng dito po tayo kumukuha ng connection, ano po kaya ang makikita natin sa second reading of the day today. Ayan. Okay. Broken family and shattered dreams. Ang tao pong ito ay siya po mismo ang nagsira sa inyong magandang samahan. Siya po ang dahilan kung bakit po kayong dalawa ay nawalan po ng communication, nasira po yung communication nyo sa isa't isa o nasira po ang relasyon nyo. Pero kabaligtaran po na kahit siya po ang may kasalanan, ikaw pa rin po ang sinisisi niya. Gusto niya pong manalo at all cost, gusto niya pong makita na kayo po ang may kasalanan sa lahat at hindi po niya matanggap sa sarili niya na siya po ang masisisi ng ibang tao, As a matter of fact, alam naman po niya sa sarili niya na siya ang may kasalanan. Hindi niya lang po kaya kasi gina-justify niya po na ikaw ang may kasalanan para po hindi niya dalhin yung bigat. Pero kahit po ganon, siya pa rin po ang nagdadala ng bigat araw-araw. Naging makasarili po siya. There's power, denomination, greediness, naging greedy po talaga siya at sa nakikita ko po talaga naging greedy po siya at hindi niya po maalis yung pagiging makasarili. Pero wag po kayong mag-alala, there is this reversal of failure, marami pong darating na blessing sa'yo along the way, pero siya po sa totoo lang po ay mas marami po siyang magiging kamalasan, pagdating po ng araw, siya po ay mas maraming magiging kamalasan at hindi niya po alam kung ano po ang kanyang kahihinatnan. Pero sa totoo lang po, mahihirapan po siya. There's loss, grief, and self-pity. Magsa-self-pity po to. There will come a time na ito pong taong to ay magsa-self-pity, Ang tao pong ito ay makakaramdam ng pagkatalo at siya po ay masasaktan, magluluksa sa iyong pagkawala at siya po ay magkakaroon ng self-pity. Kung ikaw po ngayon ay nasaktan, masasaktan din po ang taong ito. Sa tamang panahon, magsisink in po sa kanya ang lahat-lahat at siya naman po ang masasaktan. Dodoble po ang sakit na binigay niya sa iyo. Dodoble po yung sakit na mararamdaman niya sa kanyang sa pagkanya pag-i-explore, siya po ang makakaramdam ng consequences ng kanyang ginawa at hindi po ikaw,
no? Marami pong bagay na pagdadaanan nitong taong to, nag-explore siya, freedom, akala niya po mas magiging masaya siya sa'yo, pero hindi po, no? There's boredom already, no? Nakakaramdam na po siya na teka, hindi siya naging masaya, parang teka lang, hindi yata ito yung tamang inimagine niyang mangyayari, no? Para po siyang lalong nalungkot at hindi niya po inakala na magiging ganyan kalungkot ang darating sa buhay niya. There's home conflict, lack of support. Hindi niya po makukuha yung support na nakukuha niya sa kanyang sa kanyang karelasyon sa ngayon. As a matter of fact, panay lack of support and panay conflict po ang nangyayari. Ang nangyayari po sa kanila is false success. Kung pinapakita po nila sa iyo na sila ay masaya, maganda na ang buhay nila, maaliwalas, lahat po yan ay kasinungalingan lamang. No? Lahat po yan is all about lies, pagpapanggap, it's all about the show, no? Hindi po totoo ang mga bagay na yan, ano? There's loss of balance, disorganized and overwhelmed. Sa totoo lang po, overwhelmed po ang taong ito sa ngayon, no? Hirap na hirap po siya, hindi rin po siya makaahon, ano? Pero for those of you po, nararamdaman ko sa energy, para sa iba po sa inyo na nanghihingi ito ng tawad, ay talagang nanghihingi po ito ng tawad ngayon dahil naiisip ka po niya. Talaga, no? Sa lahat po ng nangyari sa kanya, iniisip niya na hindi ka pala niya kakayaning mawala. Pero for those of you na makapal pa rin po ang mukha ng person nyo at kayo pa rin po ang sinasabi na gumawa niyan or sinisisi kayo, ayan, talaga pong sinasabi ko sa inyo, siya po ang nagdadala niyan araw-araw. Kahit ano pong gawin nito, nakakaramdam po siya ng katamaran. No, bakit? Kasi po nakakaramdam na po siya ng boredom, and as a matter of fact, hindi po siya inspired, no? Ang sasabi ko po sa inyo lagi, no? Ang tao pong ito ang taong in love at masaya ay inspired, hindi po mukhang haggard. Kung makikita niyo po ito sa mga susunod na panahon, may magbabalita sa inyo, maniwala po kayo sa akin na ang taong yan ay haggard, puno ng sadness, depression, and negativity, no? So nakikita ko po ang taong ito ay punong-puno po ng sadness, depression, negativity, hindi po nila kakayanin maging masaya sa mga susunod pang panahon. No, malulungkot po sila at talagang makakaramdam sila ng total sadness, no? At talaga pong madedepress ito nang hindi mo talaga sinasadyang mababalitaan mo. Sila po ay emotionally immature pa, no? Kaya mararamdaman mo yung gigil dito, yung galit dito, at kasabay po niyan ay mararamdaman mo rin po yung gigil at galit ng third party nyo, no? Sobra po yung insecurity and disappointment po nito, no? Talagang disappointed po yung person nyo and disappointed din po ang inyong third party. Ina-isolate po niya yung sarili niya para mapalabas po na siya ay masaya pa. Patuloy niya pong i-isolate ang sarili niya sa mga taong may mutual friends kayo o sa mga taong pwedeng magbalita sa iyo, dahil sa totoo lang po, pagod na pagod po ang person nyo ngayon at ayaw na ayaw po niyang may mababalitaan kayo tungkol sa kanya, no? Masyado po kasing ma-pride ang person nyo. There is excess pride and punishment po, no, sa kanila, no? Kahit po sunod-sunod ang kamalasan nila, ang karma nila, still, no, kaya po nilang humarap at sabihin sa inyo na siya ay okay lang. Kaya pa po nitong humarap sa mata ng ibang tao para sabihin na okay lang siya, kahit na alam po natin na sobrang haggard, negative, at may sadness itong nararamdaman at depressed. No, yan po, ganyan po siya kayabang. Pero ang inyo pong third party ay wala nang ginawa kung hindi kayo ay banggitin. There's jealousy, self-centeredness, napakamakasarili po ng third party nyo, no? Kaya po hindi po yung dalawang yan magkakasundo
magka-clash at magka-clash po yan, believe me or not, magka-clash at magka-clash po ang taong yan at ang person na yan, ano? Self-victimization, kailangan mo muna pong i-let go ang taong ito. Kailangan mo pong i-free yung self mo sa entrapment na ginawa sa iyo ng taong ito. Self-victimization, wag mo pong i-tolerate, no? Sinasabi ko po sa iyo, wag mo pong i-tolerate ito, no? Kasi there will come a time po na ang taong ito po ay ikaw din po ang nagbibigay sa kanya ng ganyang idea or ganyang tinotolerate mo po siya. Kaya dapat po ay hindi, no? Dahil pinalaki mo po ang ulo ng tao na to. Kaya po ngayon sa nakikita ko ay parang pakiramdam niya po, kayang-kaya niya lang bumalik sa'yo. Anytime, mahina ka daw po, marupok pagdating sa kanya. No, ang yayabang po dito, anytime na gusto niyang bumalik sa iyo ay kakayanin niyang makabalik sa iyo. There is lack of direction, diversion, dinadivert niya lang po ang sarili niya po sa lahat sa ngayon. And sa nakikita ko din po dito, ayan, no? Kita niyo po, oh. Sa nakikita ko din po dito, there will come a time na siya po mismo ang lalapit sa iyo, no? At lalapit sa iyo at patuloy pong lalapit sa mga susunod na panahon, ngunit hindi pa po sa near future, hindi pa po sa ngayon, dahil ito po ay nagyayabang pa po at patuloy na magmamalaki sa iyo. Pero pag naramdaman po ng person mo na ikaw ay pawala na o ikaw po ay pasuko na, tsaka po siya lalapit sa iyo at magmamakaawa. Ayan po ang second reading of the day, and I hope na nag-resonate po kayo. And if you do, can you please give me a like and comment down below para naman po malaman ko kung ano po ang inyong feelings at comments and suggestions and kung ano ang nararamdaman nyo sa reading na ito. I hope may nakuha po kayong mensahe out of this reading. Pasensya na po kayo kung ginabi na po ako. And for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena, that's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makokontak. That's my only official and legit FB account. Ayan, maraming salamat po for not skipping ads. Tulong nyo na po yan sa ating channel. And for those of you who would like to give me a super thanks for this video, I would really appreciate that and love that from the bottom of my heart. Lalo na po, nalalapit na po ang ating One Love a Day for Street Elderly. Mamimigay po tayo ng loot bags, ampaw, pabigas sa ating mga matatanda sa kalye, no? Bibigyan po tayo on September 14. Mapapanood nyo po lahat yan on September 15. Ito po ay ating munting pasasalamat at pagbalik ng biyaya, no? Konting biyaya, no? na mai-share natin sa ating less fortunate lolos and lolas and yung mga nangangailangan kahit hindi pa lolo and lolas, basta po adult at talagang nagtatrabaho at nangangailangan ng tulong, no? Nagtatrabaho kahit na matatanda na, nako, yan po yung mga gusto kong makita at mabigyan, no? Sa September 14 po yan at mapapalabas ko po yan on September 15. Kaya maraming pong salamat sa inyong lahat. And to my ever loyal and solid Lady Elena friends, family, and subscribers, I love you all from the bottom of my heart. Maraming po salamat na kahit napakadaming naglalabasan sa YouTube channel ng mga tarot card readers ay patuloy po kayong naghahanap at hindi kumpleto ang mga araw nyo hanggang hindi po kayo nakakapanood ng reading of the day. I hope na panood nyo na po yung first and second reading bago po kayo tumalon dito sa first and second reading natin for today. Pasensya na po, medyo bihira akong makapagbigay ng third reading dahil po nagpapak kami for Saturday, no? Talagang busy po ako para sa ating One Love a Day for our street elderly, no? Ayan po, no? And ang akin pong laging bilin sa inyo,
Life is too short, don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. Ako po ay magbabalik sa inyo tomorrow for another powerful reading. It's Tuesday and magbabalik po ako sa inyo bukas. Huwag po kayong malulungkot. At sabi ko nga po sa inyo, sa lahat ng broken-hearted dyan, ginosting and everything, sabi ko po sa inyo is just to live one day at a time. Ang strategy po dyan ay deadma at gumising at matulog po kayo na focus nyo lang po for today ay inyong mga sarili. Huwag nyo muna pong isipin yung mga okasyon na darating. Huwag nyo po isipin yung anniversary nyo, birthday nyo, birthday niya, Pasko, Bagong Taon, Valentine's Day. Huwag po. Just live for today, no? And eventually, kakagawa nyo po ng 3 things para sa sarili nyo sa araw na to na pinaprioritize nyo po ang sarili nyo everyday. You will wake up one day na marirealize nyo po na nakasurvive po kayo at kaya nyo naman po pala nang wala sila sa buhay nyo. Okay? That's it for your second reading and I hope na meron po kayo napulot dito sa ating message of the day. Huwag po kayong malulungkot ha, magbabalik po ako at sinasabi ko po sa inyo na maraming salamat at ako po ay committed magbigay sa inyo ng reading of the day araw-araw. Ang tangi ko lang pong lambing sa inyo ay no skipping of ads. Tulong nyo na po yan sa ating channel para mas marami pa po tayong matulungan sa ating advocacy. Ayan. So maraming salamat po sa inyong lahat. Good night and magbabalik po ako for another set of reading tomorrow. Bye! Good night. God bless you all and I love you all from the bottom of my heart. Bye!